49 verse 5 says, "Magalak ang mga tapat sa Diyos dahil sa kanilang tagumpay. Umawit sila sa tuwa kahit sa kanilang mga higaan. Mabuti ang Diyos dahil pinalaya niya tayo mula sa kadiliman. Kaya purihin natin siya at dakilain ng buong puso." Amen? Amen! Hallelujah! Buong puso, walang alinlangan, buhay inalay niya. Siya'y si Jesus, tagapagligtas ng buong mundo. Ang tanging daan, siya'y si
They curse and love you did not fight. 1,000 men you crucified. With crimson saints I feel your mind. You look upon me with delight. From throne to cross you came to die. A crown for thorns to bring you life. With every nail I feel your mind. You look upon me with delight. Oh, what love, how can it be? From that cross you looked at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. Your death gave way to glorious light, and tears away the chains that bind. My sons and daughters, in your eyes you looked upon us with delight. Oh, what love, how can it be? From that cross you looked at me. Oh, what love
presence and for bringing us together. Our prayer passage this morning is in Psalm 121. It says here, I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. This is a song of ascents. At isa sa pusa na napakaganda pong word ng Panginoon, encouragement at paalala sa atin kung kanino nga ba nanggagaling ang tulong or yung salitang saklolo. Okay? At sabi niya, tumingin daw siya sa mga bundok. Saan daw ba? At ang tulong niya ay nanggagaling sa Panginoon. At sino po ang Panginoon na tinatawagan niya dito? Gumawa ng langit at lupa. The maker of heaven and earth watches over every aspect of our lives. And He is our helper. Sa Kanya galing ang tulong natin. Ang ating kaligtasan sa Kanya galing. Ang ating buhay, kanino po galing? Kay Lord. Yung ating hininga, yung pagtibok ng ating puso, galing po lahat yan sa Panginoon. Okay? Yung ating kagalingan, galing kay Lord. Yung ating lakas, naranasan nyo na po mga pagsubok na sinubok ang inyong lakas na parang kaya pa ba o hindi na. Pero napagtagumpayan mo, kanino galing yung tulong? Mula sa Panginoon. When you are almost giving up, yet help came. That is the Lord. Sabi niya, my help comes from the Lord who made heaven and earth. Let us acknowledge that our Maker, ang lumikha ng langit at ng lupa at ng lahat ng nakikita natin, sa Kanya nanggagaling ang ating tulong. So He protects us from all harm. Sabi niya, He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Pansinin po natin kung ilang beses dito mababasa yung salitang keeps. Okay? Tignan po natin yung ating passage. Sabi niya, He will not let your foot be moved. He who keeps you, siyang nag-iingat daw sa'yo, He who keeps you will not slumber. Hindi natutulog ang Panginoon, hindi rin siya kumukurap. Okay? He does not slumber, hindi naiidlip. Naranasan nyo na po yung naidlip kayo, sunog na yung naluto. Naidlip kayo, lumagpas na kayo sa babaan ninyo. Diba? Naidlip kayo, wala na. Nalaglag na yung baby. Ganun. Diba? Pero ang Panginoon, He does not slumber. He who watches all creation, hindi kumukurap ang Panginoon. Okay? At makakaasa tayo na siya po ay magpapadala ng tulong sa atin. Because He who watches over us, does not slumber. At sabi niya, verse 4, Behold, He who keeps Israel will neither slumber nor sleep. Kaya yata na-compose yung salitang natutulog ba ang Diyos? Kasi may mga nagtatanong siguro na, ano bang nangyayari sa mundo? Ano bang nangyayari sa bansa natin? Natutulog ba ang Diyos? Tandaan po natin, hindi po siya natutulog. Ibig sabihin, laging nagbabantay ang Panginoon. Alam niya ang nangyayari. Makakaasa tayo sa Kanya. Tell the person next to you, hindi natutulog ang Panginoon. Amen. He does not slumber. Ano pa? The Lord is your keeper. So sabi niya, He who keeps you will not slumber. He who keeps Israel will neither slumber. In verse 5, the Lord is your keeper. Siya ang iyong taga-ingat. Siya ang nag-iingat. Siya ang patnubay natin. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Next, the Lord will keep you from all evil. He will keep your life. Iingatan ka niya sa masasama. Iingatan niya ang iyong buhay. Look how many times the word keep binanggit dyan. In verse 8, the Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Iingatan ka daw ng Panginoon, nasan ka man ngayon at magpakailanman sa lahat ng pupuntahan mo ngayon at magpakailanman. Palapakan natin ang Panginoon. So do not fear.
Do not be afraid. Huwag tayong matakot. There are no accidents for those who belong to God. And that means, wala dapat tayong ikabahala. Huwag tayong mag-worry because nothing can happen to us without God's knowledge. Diba sabi niya, kahit nga daw yung ibon kapag bumagsak, even the sparrow, pag ito ay namatay, hindi ito lingid sa Panginoon. Alam niya na nangyari yun. Lalo pa tayo, na valuable tayo sa harapan ng Panginoon. God loves you. Nothing can harm you under His protective care. And listen to this, even the worst things that happen to you, whether illness, loss, or even death, lahat po ito nakalagay under God's providential care. Ibig sabihin, alam niyang nangyayari ito, alam niya na kaya mo ito, tutulungan ka niya, papadalhan ka niya ng tulong, so do not fear. And next thing na sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matatakot sa buhay. Do not fear. Do not be afraid. Okay? God is for you, not against you. He is committed to keep us, to protect us. Iingatan niya tayo, saan man daw tayo, naroon ngayon, saan man tayo papunta ngayon at magpakailanman. Isipin niyo hanggang sa matapos ang buhay natin sa mundong ito, i-assure tayo sa presensya niya because you are in Christ, because you love Him, because you put your faith in Him. So nothing to worry. Can I hear amen? Lift your hands and let us pray and begin to thank the Lord dahil siya ang iyong taga-ingat, siya ang nariyan lagi sa iyo. At anuman po yung tulong na natanggap mo mula sa Panginoon, magpasalamat po tayong lahat. Lord, thank you sa iyo nanggaling ang aming lakas, ang aming buhay, ang aming kagalingan. And our help comes from you alone. Yung wisdom na meron po kami sa mga transactions namin, sa pag-aaral, pagtatrabaho, lahat ito galing sa iyo. Yung mga blessings and victories namin and successes, oh God, everything comes from you. Thank you so much. Lord, we ask that you continue to watch over us, our loved ones, our friends. Lord, ang aming mga mahal sa buhay, hindi po namin sila nababantayan 24/7, pero nariyan po kayo na lagi po naming matatawagan. At kayo rin po ang nagbabantay sa amin lagi. Thank you. We trust in you. Lahat ng mga alalahanin po namin ngayong Kapaskuhan, sa darating na taon, mga isipin po namin sa bahay, mga proyekto namin, mga isipin sa aming kalusugan, wala po kaming dapat ikatakot. Lahat ay inilalagak namin sa inyong mga kamay, Panginoon. Thank you. Lead us, guide us. Oh, you are our great shepherd. Patuloy nyo kami, Panginoon, nagabayan, O Diyos, sa lahat ng lalakaran po namin. At Ikaw, Ama, ang makasama namin magpakailanman. And thank you, dama po namin ang kalapitan ninyo sa lahat ng mga pinagdaanan namin sa buhay. So kanino pa kami, Panginoon, tatakbo at mananatili? Sa inyo lamang. And we commit to you our lives. In Jesus' name we pray. Everyone say, palapakan po natin ang Panginoon. God bless you. You may be seated. And here's our brother Rusty for our tithes and offering. Isang kapayapaan po at magandang umaga sa ating lahat. Para po sa ating pagkakaloob, samahan niyo po akong basahin ng Hebreo 13, verse 5. Sabi po dito, iwasan niyong ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. May 4 na pangunahing tema daw po ang ating binasa. Una, maging kontento daw po tayo kung ano meron tayo. Ang talata daw po ay nag-uutos na maging malaya mula sa pag-ibig sa pera upang makontento sa inyong kasalukuyang kalagayan daw po. Hinihikayat daw po tayo bilang mananampalataya na iwasang mag-imbot. Mag-imbot kung ano ang meron ng iba. Dahil kapag po ginawa natin ito, nag-imbot tayo, nainggit tayo, dito daw po magmumula yung paggawa ng hindi tama. Yung mga hindi natin kayang abutin, aabutin natin sa mga kaparaan ng hindi kaaya-aya sa Panginoon. Ikalawa, ang pangako ng presensya ng Diyos. Ang dahilan daw po ng kasiyahan ng pangako ng presensya ng Diyos. Kung tayo po ay nasa presensya ng Panginoon,
magagawa po daw natin na maging mapayapa sa buhay at katiwasayan. Lalong-lalo na kapag hinaharap daw po natin ng kahirapan, yung presensya ng Panginoon, kapag nasa atin, humaharap man tayo sa mga suliranin sa buhay, magiging madali po para sa atin kasi i-guide po tayo ng Panginoon para hindi tayo magkasala o makagawa ng hindi tama sa ating buhay. Ikatlo, ang Diyos daw ay sapat. Ang pangako ay nangangahulugan daw po. Ang pangako ng Diyos ay nangangahulugan daw pong sapat para sa lahat ng inyong mga pangailangan o ating pangailangan. Dahil kung magtitiwala tayo sa Panginoon, tandaan po natin, ang Diyos daw po ay nakahanda para sa atin kung ano yung mga pangailangan natin. Mawawala daw po yung mga agam-agam o yung mga pag-iisip natin ang hindi tama dahil tayo kapos. Kadalasan po ganyan kapag humaharap tayo sa mga bagay na especially pagka financial, nagkakaroon po tayo ng ano ba tawag dito sa English, yung anxiety, yung pag-iisip na nagwo-worry tayo dahil hindi po ganoon. Hindi po dapat natin isipin. Isipin natin meron Diyos na sapat para po sa ating mga pangailangan o ating mga isipin. Ikaapat daw po, kalayaan mula sa pag-aalala. Napaka-importante po daw nito. Kahit anong dami ng pera natin, kung nag-aalala tayo sa buhay, wala po lahat ito. Baliwala po lahat ito. Dahil yung pag-aalala daw po, hindi kayang bilhin ng kahit bilyon pa na salapi natin. At may mga pangyayari nga po dito sa ating bayan na kinakailangan natin na huwag mag-worry. Kasi alam natin na mayroong Diyos na nakaalalay. O nakaalalay at handang tumulong sa atin. Sa halip daw po, hanapin natin ang karunungan. Hanapin natin ang karunungan at kaalaman na nagmumula sa Panginoon. Sabi nga po sa Kawikaan, 24 verse 3 hanggang 4, sa pamamagitan daw ng karunungan, maitatayo mo at mapapaunlad ang iyong tahanan. Mapupuno rin ito ng mahalagang kayamanan. So, para saan pa mag-worry tayo kung meron tayong karunungan o meron tayong Word of God? Hindi po tayo mag-aalala dahil alam natin na may pangako sa atin ng Panginoon. Partikular po kung lagi tayo nagdi-devotion, kung lagi tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi po natin kailangan mag-alala kahit sa pinansyal na pangailangan ng bawat isa sa atin. Siyempre, kalaki po nito yung pagsunod. Paano po yun? Magbigay po tayo ng tama at tapat sa Panginoon. Dahil dito, mapagpapala po tayo. Tandaan po natin ang mga pagpapala, nandyan na po yan eh. Hindi mo na po natin pwedeng hanapin yan eh. Handyan lang po yan. Kaya lang, paano natin pupuntahan o paano mapapasa atin? Isang susi daw po doon, yung magtapat tayo sa Panginoon. Kasi pag nagtapat tayo sa Panginoon, ibibigay niya lahat. Hindi tayo niya pagkukulangin. Alam niya po, ang puso natin, alam niya ng bawat isa sa atin kung ano pangailangan. Alam niya lahat kung ano pinagdadaanan natin. Tandaan natin, yung 4 lang po na yon. Huwag tayo mag-alala. Manangan tayo sa salita ng Panginoon, magtapat sa pagkakaloob. Lahat po yan, sunod-sunod na makakamtan natin ang kapayapaan. Kahit po ang ating bansa, kung ang mga tao ay magkakaisa at mananatiling tapat sa Panginoon, tandaan po natin, hindi maghihirap ang Pilipinas dahil mayaman po tayo, lalong-lalo sa pananampalataya bilang mga Kristiyano. Amen po ba? Pwede po tayong tumayo at ipanalangin natin ang kaloob, ating mga kaloob. Ang church po natin, alam naman natin na meron tayong mga designated envelope kung saan nagbibigay po tayo ng bawat isa, kung saan sa bawat envelope meron pong red para po sa ating tithe. So ika po, blue is special project, white is mission, and building project po yung brown. So ipanalangin po natin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon na handa kami magbigay sa iyo ng tapat, Panginoon. Handa kaming sumunod, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa pag-alis mo sa aming pag-aalala dahil alam namin na mayroon Diyos na handang tumugon sa aming mga pangailangan. Alam namin, Panginoon, na sa bawat isa sa amin may mga pangailangan, Panginoon. May mga kakapusahan, may mga kulang, Panginoon. Pero ikaw po ang magpupuno nito, Panginoon. Tulungan mo lang kaming hanapin, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita. Salamat pong muli. Tinataas namin ang pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen.
Praise God. Our SCC Christmas candlelight service is fast approaching, and I'd like to encourage everyone to please register yourself, your loved ones, and your friends before going home later sa ating usher stable. Look for Apple or any usher na available po. At ipalista natin, choose your time slot for December 21. It's either 9 a.m. or 3 p.m. Okay? So plan your Christmas, plan your holidays. Kaya ngayon pa lamang po, ini-encourage na namin dahil naghahanda na ang ating mga kids, ang ating choir, our CAD and our worship team for this wonderful event. Sabi nga natin, it's the most wonderful time of the year. Ayan. And as you can see, we have our first Christmas tree. Palapakan natin ang Panginoon. Ayan. Wala man tayong tree sa bahay. Dito, meron lahat. So we can bring our kids, take a group photo, ayan, and i-hashtag natin Christmas 2025. At makita natin yung mga photos ng mga brothers and sisters at ng ating family. Okay, let's continue our series in the book of John, Jesus' Faithful Surrender in the Garden, Part 2. At nasa John chapter 18 pa rin po tayo. At ang ating passage ay magsisimula ngayon sa 12 naman po. We finished verses 1 to 11. At nakita natin si Jesus na siya po ay hinarap niya ang betrayal but remained in control. And who is the betrayer? Judas. Nakita natin si Jesus sa kanyang pag-surrender sa garden, he is still in control. Na nung nagsalita siya, kung sinong hinahanap nila, I am he, napaatras sa mga sundalo, isipin niyo po, at sila po ay napatira pa. Lahat. Okay? Nung sinabi niyang I am he. At bakit niya ginawa yon? To protect the disciples. Jesus protected his followers. Na kumbaga sinasabi niyang, let this man go, right? Pagpatuloy nila yung kanilang gawain, yung kanilang business. Ako ang hinahanap ninyo, sila ay pakawalan ninyo or wag silang gagalawin. Ganon prinotektahan ni Jesus. At vinervalize po niya yon na sinabi niya sa Ama sa panalangin niya na walang nalaglag sa mga disciples except doon sa betrayer para matupad ang kasulatan. And Jesus submitted to the Father's will sa Garden of Gethsemane. Paano natin nasabi yon? Si Peter na merong sword, tinry niyang pigilan ang pangyayari sa papaanong paraan. Anong ginawa niya? Inabot niya yung isang tenga nung sundalo. At ang pangalan nun ay si Malchus. Pero anong sabi ni Jesus? Ibalik mo yung sword mo. At, di ba sa ibang gospel po, ibig sabihin sa ibang sulat, ay pinagaling ni Jesus kahit yung ear ni Malchus. Ibinalik niya yung tengang natagpas. Okay? Isipin nyo, si Peter, talagang ginawa niya yon. Alam nyo, ang mag-cut ka ng ear ng isang tao, talagang intense yung desire mo to protect also yung dinadakip, and that is Jesus. Pero Jesus remained in control. Jesus submitted to the Father's will. Dahil nung ginawa yun ni Peter, sinabihan ni Jesus si Peter, put your sword back. Shall I not drink the cup that the Father has given me? Ibig sabihin nun ay, willing si Jesus to go through that painful situation. Kaya nga tinawag nating faithful surrender in the garden. Now, anong nangyari sa verse 12? So, the band of soldiers and their captain and the officers of the Jews arrested Jesus and bound him. Now, yung plano nila na dakpin siya, nangyayari na. That's the scene 1. Okay? Kumbaga sa play, okay, here's the scene 1. Band of soldiers and their captain and the officers of the Jews. Inaresto na siya. Sa pag-aresto sa kanya, he was bound. Tinalian po siya. Let's continue. First, they led him to Annas, for he was the father-in-law of
Caiaphas, who was high priest that year. Pansinin ninyo yung mga pangalan. Bakit nasulat yun ni John? Mamaya sasagutin natin. Bakit binanggit si Anas? Dami palang Ana? Okay. Anas, alright. So, may gising dito. Tulog ba lahat? Days are getting cooler. How many Ana? Many. Okay, Anas. Okay. Okay, siya yung high priest. Okay. Sabi ko, dami palang Ana. May naka-gets dito. Okay. First, they led him to Anas, for he, sino daw siya? Was the father-in-law of Caiaphas, who was high priest that year. It was Caiaphas who had advised the Jews that it would be expedient that one man should die for the people. Simon Peter followed Jesus. Nakita natin yung scene 1, dinakip. Scene 2, dinala siya kay Anas. And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple. Since that disciple was known to the high priest, he entered with Jesus into the courtyard of the high priest. But Peter stood outside at the door. So the other disciple who was known to the high priest went out and spoke to the servant girl who kept watch at the door and brought Peter in. The servant girl at the door said to Peter, "You also are not one of this man's disciples, are you?" Ano sinabi ni Peter? His first denial. He denied his relationship with Jesus. He said, "I am not." Now the servants and officers had made a charcoal fire because it was cold. So nung dinakip si Jesus, malamig na ang panahon. No? And they were standing and warming themselves. Peter also was with them, standing and warming himself. The high priest then questioned Jesus about his disciples and his teaching. Jesus answered him, "I have spoken openly to the world. I have always taught in synagogues and in the temple, where all Jews come together. I have said nothing in secret. Why do you ask me? Ask those who have heard me what I said to them. They know what I said." When he had said these things, one of the officers standing by struck Jesus with his hand, saying, "Is that how you answer the high priest?" Jesus answered him, "If what I said is wrong, bear witness about the wrong. But if what I said is right, why do you strike me?" Kung totoong sinasabi ko, bakit mo ako sinampal? Sabi ni Jesus. Annas then sent him bound to Caiaphas, the high priest. Now Simon Peter was standing and warming himself. So they said to him, "You also are not one of his disciples, are you?" He denied it and said, "I am not." One of the servants of the high priest, a relative of the man whose ear Peter had cut off, asked, "Did I not see you in the garden with him?" Peter again denied it for the third time, and at once a rooster crowed. Let's bow down our heads, let's pray. Lord Jesus, we come before you with thankful hearts as we open our hearts today. Oh God, and your word, help us to see your love, your faithfulness, and your sacrifice more clearly. Dear Holy Spirit, hinihiling po namin minsan pa, guide our thoughts and give us obedient hearts and make our hearts a good soil for your word. May this message that we will hear today transform us, strengthen our faith, and draw us closer to you, Jesus. We surrender this time to you. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Sige, palapaan po natin ang Panginoon. Faithful surrender in the garden, part 2, number 1. Jesus was bound so we could be free. Isipin niyo po, hinayaan niyang siya po ay madakip, siya po ay talian. Okay. Nang sa ganon, makalaya po ang mga disciples, at ito rin po ang mensahe, na Jesus was bound so we could be free. Free from what? Free from sin. 1 Corinthians chapter 15, 56 to 57, God gives us victory over sin and death through Jesus Christ. Hinayaan niya na siya'y madakip upang sa ganun tayo mapalaya sa ating mga kasalanan.
free from guilt, free from the power of death, free from sickness. Siya lang po yung gumawa nun. Siya'y dinakip upang tayo mapalaya. Free from the power of death, yan po ay kailangan natin. 1 Peter 2:24, by His wounds you have been healed. So meron po tayong healing through Jesus Christ. Pinalaya tayo ng Panginoon at ayaw niyang maalipin tayong muli sa kasalanan. Galatians 5:1, so Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free and don't get tied up again in slavery to the law. Pinalaya tayo ng Panginoon sa kaisipan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, katalinuhan, kayamanan, o ano pa mang kakayahan ng tao. Pinalaya tayo na ang ating kaligtasan ay manggagaling lamang po sa ating Panginoong Jesus through faith. It's His grace through faith. Jesus was bound so we could free. At inalaw nga po niya dahil ang mga disciples upang sila'y makalaya. At ang impact sa atin ay makalaya din po sa ating mga kasalanan. Let's go to verse 12. So the band of soldiers and their captain and the officers of the Jews arrested Jesus and bound Him. Pagkatapos mag-pray ni Jesus, di ba? He prayed for the unity of the church. He prayed for the believers. He prayed for Himself. Now He is arrested and bound. It was planned where to take Him. Kung naplano, how, when, and who will arrest Him, ganin din po yung next event. Kanino siya dadalhin? Inaresto na siya at may plano na sila kung saan siya dadalhin. Para talagang maipapatay nila si Jesus. Remember, si Jesus, He was arrested and bound not because He is a sinner, but because those who wanted to kill Him are sinners. Are we learning? At anong sabi pa ng sulat sa salita ng Panginoon? It's because of the jealousy and envy of the religious leaders to Jesus. Kaya alam niyo po, ang pagkakaroon ng envy and jealousy, nakakagawa ng masama. Alright? It destroys us. And it gives us the desire to destroy others. We don't speak kindly to others. Alam mo, mga religious leaders, kahit ang ganda-ganda na ng ginawa ni Jesus, isipin po ninyo, bumuhay na ng patay, ang gusto nila, yung binuhay niya, patayin pa nila. Saan ka po nakakita ng ganoon? Dahil gusto nilang patayin talaga ang news about Jesus. Nakakatawa, di po ba, na isipin na kung ikaw ay maayos at matinong tao, isipin mo, binuhay na nga niya yung patay, papatay, gusto pang patayin nila yung binuhay niya. Isipin niyo po, nasundan natin yung story na to, amen? Yung ating John, at kung hindi, it's all there sa ating YouTube, sa ating Facebook like page, para makuha natin. Because of jealousy, because of envy, because the people are sinners. Let's continue. Verse 13. First, they led Him to Annas. Why was Jesus brought to Annas? Annas was the former high priest, and he is extremely powerful. At yung sumunod na high priest sa kanya ay si Caiaphas. Ito po yung mga taong ayaw umalis doon sa power. Gusto nila, dahil kontrolado nila yung high priest. Alam niyo po ba, dahil kontrolado nila yung possession na yon, pati yung paghahandog, kontrolado nila. Kaya may corruption. Naalala niyo si Jesus, bakit niya nilinis yung temple? Di ba, nilinis niya, meron siyang tinaob na mga tables. Tapos sabi niya, ginagawa niyong den of robbers, itong tahanan ng aking ama. It should be a house of prayer. Naging business na. Naging focus na ay business at hindi prayer. Naging focus na ay corruption at hindi ang worship. Na syempre, ang priesthood, di ba, magdadala sila ng handog, may inspector daw itong mga to.
Sila Anas, sila Caiaphas. May inspector sila. Dinala mo yung tupa mo, dinala mo yung handog mo. Tapos, kaya minsan mag-ingat po tayo sa mga inspector. If you are inspector kung anumang sangay ng gobyerno, be a good inspector. Okay? At huwag tayong padadamay dun sa sistema. So, may inspector sila na pag sinabing, ay, kahit maganda, most likely, laging hindi pasado yung tupa mo kung dadalhin mo daw. At sasabihin lagi, ay, hindi pasado yung handog mo. Bilhin mo yung animals na nandito. So, ang nangyayari, yung finances ay kontrolado nila, so napupunta dito sa angkan na ito. Kapo natin. Kaya dito pinapakita ni John yung condition ng priesthood at saka ng politics dito sa panahon niya. They led him to Annas, for he was the father-in-law of Caiaphas, who was high priest that year. It was Caiaphas who had advised the Jews that it would be expedient that one man should die for the people. So kahit wala na yung title kay Annas, the power behind the priesthood ay nandoon. Nire-recognize nila yung kanyang influence. Dinadala. At isipin ninyo, son-in-law niya itong high priest. So nag-uusap na itong mga to, dalhin niyo muna sa akin yung Jesus nang ma-interrogate ko muna or ma-investigate ko muna. So ano yung kontrolado ng pamilyang ito? Temple market, including money changing, sacrificial animals. Kontrolado po nila yon. And Jesus disrupted the money tables. Anong ibig sabihin nun? Nakarating kay Anas yung ginawa ni Jesus. Merong Jesus na nililinis yung temple. Tinatanggal niya yung sistema natin. Merong Jesus. Kaya nagkaroon po ng personal na desire. Ma-meet ko nga itong Jesus na to. At alam niyo po, yung pagdala kay Jesus kay Anas, hindi ito formal trial process or interrogation. That is an informal pre-trial interrogation. At tingnan ninyo, nag-prophesy pa si Caiaphas. Sabi sa verse 14, it was Caiaphas who had advised the Jews that it would be expedient that one man should die for the people. Kumbaga, hindi niya alam na yung pinapreseya niya ay para sa Panginoon at ikaliligtas ng lahat. So yung connection nila, yung power nila, si Annas, Caiaphas, the priest, the temple guards, nag-set up sila ng paraan para makontrol nila yung temple sacrifice at sila po yung nakakalikom ng malaking pera at tinamaan yon sa ginawa ng Panginoong Jesus. Nakita po natin kung ba't nasulat yan ni John, it reflects the corruption and the political control of the family. Kaya binigyan si Jesus ng pre-trial dito. Okay? Yung kanina naman po sa verse 14, yung prophecy na yan ay nasulat din sa John 11:49 to 52. For the sake of time, we will not read that, but now we will continue, move on to the next point. Number 2, Peter and John followed Jesus to the high priest house. Now, hindi nasulat ang pangalan ni John dito sa book of John, but most likely po siya. Kasi style niya yon. Naalala niyo yung nabuhay si Jesus? Nagunahan sila ni Peter. Ang sabi niya, the other disciple outran Peter. Pero siya yun. Okay? Hindi niya pinapangalanan yung sarili niya. Sinasabihan niya lang sarili niya na, the disciple whom Jesus loved. Yan ang ginagamit niya. The disciple whom Jesus loved, the disciple who outran Peter, at ang tawag niya dito, another disciple. Let's go to John 18 verse 15. Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple.
That's John. Since that disciple was known to the high priest, kilala po siya. He entered with Jesus into the courtyard of the high priest, but Peter stood outside at the door. So the other disciple who was known to the high priest went out and spoke to the servant girl who kept watch at the door and brought Peter in. So kinausap ni John, yung servant girl, papasukin mo to. Sabi niya siguro, kilala ko to, kasama ko to, papasukin mo rin. Kasi sabi niya, went out and spoke to the servant girl who kept watch at the door and brought Peter in. Dito naman pinapakita na medyo may influence si John. Diba? John the Beloved. Kasi ang family niya, remember, businessman ang tatay niya. They are fisher of men. At may mga boats sila. Marami silang, sabi natin, marami silang bangka. May mga servants sila. So John came from an influential family also na hindi natin alam. Minsan, kung di natin talaga babasahin, aaralin ang gospel, dito natin makikita na isa sa mga disciples pala ay influential, kilala siya ng high priest family at nakapasok po siya doon. Kaya, this explains bakit nandoon siya. Okay? Next, continue. Number 3, Peter denies his relationship to Jesus. Sa pag-i-stay nila doon, matutupad yung sinabi ni Jesus na, Peter, i-deny mo ako. Pero ano sabi ni Peter? Lord, sasamahan ko kayo hanggang kamatayan. Okay? Yun ang masidhing laman ng puso ni Peter. Kaya nga tinagpas niya yung tenga ng sundalo. Pero tignan natin dito kung anong mangyayari. Which is, nabasa na natin. Peter denies his relationship to Jesus the first time. This is the first denial. Let us read verse 17. The servant girl at the door said to Peter, "You also are not one of this man's disciples, are you?" He said, "I am not." Now, isipin nyo, sinabihan na nga ni John, itong servant girl, papasukin mo, kasama ko yun. Kaya siya nandun dahil disciple siya ni Jesus. Nung tinanong siya ng servant girl, nagsabi pa agad siya ng, hindi. Hindi ba't isa ka sa mga tagasunod niya? Sinabi niya, hindi. I am not. Hindi ako tagasunod niyan. This first test of Peter's loyalty, makikita po natin kaagad. Naroon yung pagmamahal niya sa Panginoon, nandun siya. Pero, dininay niya ang Panginoon. Nakita natin, kasama na niya si John. Na pwedeng, andyan si John, nakakalakas ng loob. Pero sinabi pa rin niya, hindi ako tagasunod niyan. Verse 18, now the servants and officers had made a charcoal fire because it was cold and they were standing and warming themselves. Peter also was with them standing and warming himself. Makikita natin paano naman po niya i-deny ang Panginoong dito. Kaya maging maingat din tayo. Where are we warming ourselves? Sinong mga tao sa paligid natin kapag tayo po ay down, kapag kailangan natin ng lakas? Sino mga circle of friends po natin? Okay? Sino mga tao ang kasama natin? Kaya pakaingatan natin ang connections natin. Kanino tayo nakikiupo? Kanino tayo nakikisama? Peter also was with them standing and warming himself. Dahil hindi tayo mapapalakas kapag mali ang circle natin. Kapag mali ang group natin. Can I hear amen? Young people, bad company corrupts good character. And when we go through difficult trials, where are you warming yourself? With whom? Okay?
sino ang mga kasama po natin. And number 4, Jesus is questioned, but He protects His disciples. So si Anas, in-interrogate ang Panginoon Jesus or dinala sa kanya. Ang style dito ni John, kung makikita natin by the way, dinakip siya, pupunta siya sa story ni Peter, pupunta siya sa story ni Jesus, then pupunta siya ulit sa story ni Peter. Yan. Kaya ito po yung nangyari din sa atin. Okay? All about Jesus, and then first denial ni Peter. At makikita natin na faithful pa rin ang Panginoon dito. Nasa pre-trial po siya, pero nandun pa rin yung protection niya sa mga disciples. Jesus is questioned, but He protects His disciples. Let's go to verse 19. The high priest then questioned Jesus about His disciples and His teaching. Anong gustong malaman ni Anas? Tungkol sa mga disciples ni Jesus. Sa tingin nyo, nagbigay ng information si Jesus about His disciples? Gusto niyang protektahan sila. And His teaching. So anong sabi niya? Jesus answered him, I have spoken openly to the world. Ang galing ng Panginoon. Yung wisdom niya dito. I have always taught in synagogues and in the temple, where all Jews come together. Napakarami. Sinasabi niya, alam niyo, open ako nagturo, napakaraming nakarinig. I have said nothing in secret. Alam mo ang aking teaching. Di ba? Sinasabi niya, alam mo ba yung temple, nilinis ko. Alam mo ang teaching ko. Hindi na niya kailangang sabihin, pero dinescribe na ni Jesus dito. Nagturo ako, hindi sikreto, maraming tao, they come together, and I have said nothing in secret. And in His reply, Jesus did not mention His disciples at all. He protected them in every way possible. That's the shepherd. Are we learning? He protected the disciples. At si Peter na nandoon sa courtyard, walang kaalam-alam, pinoprotektahan, pero nilalaglag niya na si Jesus. Kaya pinakita dito ni John, bahala na sila mag-usap sa heaven kung sabihin na, John, bakit naman ganun ang pagkasulat mo? Talagang kitang-kita. Ikaw naman, yun ang katotohanan. Ay, sige na nga. Para matuto din yung mga nagde-deny. Kasi alam nyo, maraming Kristiyano, pag uncomfortable na sila sa pagiging Kristiyano, at hindi sila makakuha ng favor or benefit pag tinatanggal nila yun eh. Christian ka ba? Ay, hindi. Ano ba mga benepisyo dyan? There are believers who went abroad na para makakuha ng mga benefits sa isang bansa. Sasabihin nila, hindi ako Kristiyano. Ano pa? We deny or maaring hindi natin sinasabi o inaamin, ikinakahiya natin kapag sa tingin natin, ay hindi ako Kristiyano dahil may isang taong nakakahiya ang buhay niya bilang Kristiyano. Bakit hindi tayo manindigan at sabihin natin, may pagkakaiba? Can I hear amen? Nung last youth retreat, tinuruan ko po ang mga kabataan, namin ang kabataan, na hindi ikahiya si Kristo. We are not ashamed of the gospel. Amen? Ano pa? Hindi nila ikahiya ang pamilyang kinabibilangan nila. Eskwelahan kung saan sila nag-aaral. Dahil may mga kabataan, saan ka nag-aaral? Kapag hindi kilala yung school, meron po kaming ganun. And the person lied. At ang sabi niya, sa university na ganito. And sabi ko, hindi dapat natin ikahiya ang anumang binigay sa atin ng Panginoon dahil yun ay blessing niya.
Hindi natin ikaya ang ating mga magulang, ang kanilang apelyido, ang kanilang trabaho. Dapat ikahiya natin kung ito'y illegal. Pero kung ito'y legal, nagtitinda po si mama, nag-business po si mama, ito po ang ginagawa niya. Bakit natin ikahiya? At ganun din ang pagiging follower ng Panginoon. We do not deny dahil uncomfortable, but we stand for it. Because He who died for us, He gave everything for us. And He protects us. He intercedes for us. Can I hear amen? Give Him praise. Let's go back. Sabi ni Jesus, I have said nothing in secret. And that is to protect the disciples. Now, the next part, what happened? Jesus is struck and sent away despite speaking truth. He was struck. Hindi ito formal trial. Nakita po natin yung kadiliman sa puso ng mga religious leaders. At pwede rin po tayong bigyan ng unfair treatment. Do not be surprised. Pag nabigyan ka ng unfair treatment because you are a follower of Jesus or because you are in the truth, do not be surprised. Huwag kang nang mabibigla, huwag kang magugulat, huwag kang magagalit. Okay? Because even Jesus, He was struck and sent away despite speaking truth. And I believe He was sent away dahil wala nang masabi si Anas sa kanya. Walang maisagot si Anas sa kanya. Verse 22, when He had said these things, one of the officers, without a warning, one of the officers standing by struck Jesus with his hand. Sipin niyo po yun, without a warning, sinampal ang Panginoong Jesus dito. At anong sabi niya? Is that how you answer the high priest? Jesus received the first physical injury or abuse dito. A strong slap. Sa tingin niyo, ang isang sundalo, pag nag-slap ay gentle? Diba? A soldier will not slap a gentle slap. Can I hear amen? I mean, imagine the slap that he received. Diba? Sino bang mga kontrabida dati na kilala ninyo? Pag nag-slap talaga, malakas. Diba? Alam ng director kapag mahina. Ito, hindi po ito acting. Ito talagang, is that how you answer the high priest? With a snappy slap. Ang binigay sa Panginoong Jesus. Imagine that. To protect and to save the world. To protect the disciples and to save us. Jesus answered him. Sumagot ang Panginoon. If what I said is wrong, patunayan mo. Ang sabi niya, if what I said is wrong, bear witness about the wrong. Di patunayan mo kung mali yung sinabi ko. But if what I said is right, why do you strike me? So alam ng Panginoon na yun yung tamang paraan ng trial. Patunayan mo kung mali. And why do you strike me kung tama? Ang sinabi ko. So sinasabi niyang, kung mali ang sinabi ko, dapat hindi mo ako ni-struck. At kung ang sabi niya, if what I said is wrong, then patunayan mo. Huwag kang manakit. Ibig sabihin, kung mali, huwag kang manakit. Kung tama, bakit mo ako sinaktan? Why do you strike me? In verse 24, ano nangyari? Annas had nothing to answer to Jesus. Imagine isang Annas the high priest with all pride, biglang wala siyang masagot. Annas then sent him bound to Caiaphas, the high priest, na para bang siya'y kriminal, dangerous criminal, na naka-bound nung dinala papunta kay Caiaphas, the high priest. Alam nila ang ginawa ni Jesus, ang mga miracles niya, ang ministry niya,
Ang pagbuhay niya, news yun all over Jerusalem. Walang hindi nakakaalam nun. Kaya si Anas, nagkaroon lang siya dito ng pagkakataon. Personal, munang malaman at marinig at makita ang Panginoong Jesus. Next, what happened? Peter denies Jesus 2 more times. So nag-jump ulit si John kay Peter. Pagtapos sa pre-trial, pumunta ulit siya sa story ni Peter. He was there. He was a witness. So natupad ba yung sinabi ni Jesus? Peter, you will deny me 3 times. Yes. Let's go to 18:25 to 27. Now Simon Peter was standing and warming himself. So marami na po ito nakakita sa kanya. They said to him, you also are not one of his disciples, are you? He denied it and said, I am not. For a second time, Peter denied Jesus. Kahit na nandun si John, alam niyang may kasama po siya, dininay niya ang Panginoon. At nandun pa rin po siya, kasama ng mga taong ito, standing and warming himself. Let's continue. In verse 26, please read it loud. 1, 2, 3, go. Oh my. Kamag-anak ni Malchus na ang naka-identify sa kanya. Sabi niya, one of the servants of the high priest, a relative of the man whose ear Peter had cut off. Isipin niyo, kung may relative kayo na nanakit sa kamag-anak ninyo, hindi niyo ba ma-memorize agad yung mukha nun? Ultimo suot niya, di ba yung posture niya, kilala ko, nandun ka kaharap, hindi mo makakalimutan. Buti pala hindi kinuyog si Peter, nung time na yon. See how Jesus protected him. But at this moment, Peter is denying Jesus. Sabi niya, did I not see you in the garden with him? Kasi sabi, alam mo, kilala kita, ikaw yung tumagpas ng tenga ng kamag-anak ko. But Peter again denied it, and at once a rooster crowed. Peter denied this 3rd time. Alam niyo kay Matthew? Sa Matthew 26 na sulat, Peter denied this 3rd time with cursing and swearing. Hoping na yung paraan niya ng pag-deny ay talagang mapaniwala niya itong mga taong ito. Pero dito nagpakita, Peter failed. Peter had no courage. Yung sinasabi niyang, I'll die with you, Jesus, over my dead body. Hindi mangyayari yan sa'yo. Sasamahan kita, Lord, hanggang kamatayan. Nung tinanong na, tagasunod ka? No, I'm not. Kilala ka namin, ang kasama. At dito, sabi niya again, dito, 3rd time, denied it again. At ano yung sinabi ni Jesus na specific? Before the rooster. Before tumilaok yung rooster. Kaya, sa mga naniniwala naman na may manok si Pedro o si San Pedro, baka dito lang po yun kinuha. Alam mo yun, gumawa ng istorya, pinagdugtong-dugtong. Sabi, may manok si San Pedro habang naghihintay siya sa'yo na dumating ka doon at pumasok sa heaven. Okay. Wala pong manok doon. Okay. Pero ang nabasa natin sa Revelation, di ba? May horse, di ba? White horse. Pero manok, wag po tayong maniwala doon. Amen?
Okay, si Saint Peter ay wala pong manok. Tumilaok yung manok. Pagtapos niyang i-deny si Jesus. Okay? Ayan. Back to our lesson. How's our courage? Ayan. Kumusta yung courage natin? Pati mga anak tuloy natin, di ba? Yung mga minsan nakita ng manok, manok ni San Pedro, mga ganon. May mga depiction na ganon. Now, how's our courage? Di ba? Yung sinabi nating, Lord, I will follow you, no turning back. I will follow you, no turning back. Lord, I have committed my life to you. I'm not ashamed to be called one of your own. How's our courage kapag dumating na sa point na, kasamahan ka ba nung mga taga doon sa Block 20 Lot 2? Ayan. Tayo po yun Block 20 Lot 2. Diba? Yes, kasamahan ko po yung mga yun. Bakit po? Diba? Ang babait nila. Lalo po akong kasamahan nila. Pag hindi pala yung Bakit po? Buti hindi mo sinagot muna ng opo. Yung iba, kasi pag may reklamo, hindi ko sila kasamahan. Diba? Stand up. And if you need to protect them and speak up, then sabihin mo. Diba? Amen po ba? Nawala yung courage ni Peter dito. Peter again denied it. And at once, a rooster crowed. What are the lessons? Life applications. Matutunan natin dito. Number 1, Jesus walked into suffering for us so we can walk in obedience for Him. And by the way, linawin ko po, si Pedro, hindi yun yung naging end ng buhay niya. Wow. Hindi yun ang naging end ng buhay niya. Number 2, His faithfulness covers our failures. Like Peter. Si Peter, na-reinstate. Na-reinstate po ng Panginoong Jesus. Sinabi niya, do you love me? Feed my lambs. Ibig sabihin ng na-reinstate, na ibalik. Sa mga, I'm not promoting, pero sa mga may Saint Peter, di ba, pag hindi ka nakabayad ng tuloy-tuloy, i-reinstate ka. Okay? Yun po, si Pedro, na-reinstate siya. Naghanda ng breakfast ang Panginoon sa tabing dagat or Sea of Galilee. Pinakain siya, kinausap siya. At sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Nung nag-resurrect na si Jesus, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Alam niyo, 3 beses din siyang tinanong ni Jesus kung mahal nga niya. Mahal nga ni Pedro si Jesus. 3 beses niyang sinabi, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Iba-ibang level po yung pagsagot niya, pero pag-aaralan po natin yun sa ibang panahon. But we can return to Him in repentance. Church, His faithfulness covers our failures like Peter. We can return to Him in repentance. Hindi nilaglag ni Jesus si Pedro na sinabi, dinideny na ako ni Pedro. Sabihin ko na nga ang pangalan niya kay Anas. Hindi po. Jesus protected the disciples. So come to Him. Come to the Lord. Return to Him. Repent. Because He is just to forgive us. Next, when pressured or challenged, we are called to stand firm in our identity as His disciples. May pressure. May mga challenges sa mundong ito. But let us stand firm. Alam niyo yung mga nanindigan, tumayo ng matatag. Kahanga-hanga po sila at nakakatanggap ng reward. Ganon din po. Sa panahon na may panawagan para tayo po ay
ma-identify as disciples ni Jesus, followers niya. Yes, I believe. Pag sinasabing, naniniwala ka ba sa Biblia? Yes, I believe that it is God's Word. Mas mabuti ng kakampi natin ng Diyos kesa anumang bagay sa mundong ito. Amen? Number 4, Jesus' surrender becomes our example. Humble, obedient, and trusting the Father completely. Sinurrender niya. Tinawag natin itong faithful surrender in the garden. Dahil sinurrender talaga ni Jesus ang kanyang buhay. No, kahit na meron pong dadanasin siyang hirap. Betrayal, hinarap po niya. Denial, hinarap niya. Okay? Cross. Yung cross, crucifixion, ay hinarap niya in humility, in obedience to the Father, trusting the Father. Kaya ano po yung mga hirap na pagdadaanan natin? Let us obey the Lord completely. Amen po ba? Naging madali ba ang week ninyo? Ano man ang nangyari? Let us humbly obey the Father and put our faith in Jesus Christ. Did you learn something today? Amen. And for your reflection question, what practical steps can you take this week to follow Jesus more boldly? Sa paanong paraan mo kaya maipapakita, no, ang pagsunod mo sa Panginoon nang walang nang hindi ka nahihiya, nang hindi mo siya kinakaya? Sa paanong paraan? Pag tinawag kang mag-pray, yes, I will pray. Pag tinawag ka na, can you explain this to me about the Word of God? Do it. Huwag natin ikahiya. Magbigay tayo ng time. Maging maalalahanin at matulungin tayo sa iba. This week, dala-dala ko yung isang bag ko. It's color brown. At merong nakaabang sa aking isang babae. Sabi, ba't lagi niyang tinitignan? And then, nung natapos na ako sa transaction ko sa bank, nilapitan niya ako at sabi niya, Ma'am, saan niyo po nabili ang bag niyo? Kanina ko pa tinitignan. So, nung sinabi kong, hindi ko po alam eh. It's a gift for me. Tapos, parang hindi siya na-satisfy sa sagot ko. Talagang naghintay siya kasi gusto ko sanang makabili ng ganyan. Hindi na kasi parang nilalabhan eh. At maraming nalalaman. You know, I can sense yung gusto niya talaga. Sabi ko, wait lang po. Tatawagan ko yung nagbigay. So, tinawagan ko. Andiyan ba, Sister Emmy? Tinawagan ko, Sister Emmy, saan mo nabili yung bag? At alam niyo, pagkasabi ko ng info, may group of mommies siyang kasama. Saan daw? Saan daw? Lahat pala sila nag-aabang kung saan. Nakuha po natin. Kung ano yung maibigay nating tulong, simple lang, pero sige po, teka, kung sasagot siya, sasabihin ko sa inyo. Let us be bold in sharing. Nabili niya daw po ito sa bahayan. Nabili niya daw po sa ganito. Hindi natin kinakahiya na i-share kung ano yung meron tayo. Nakuha po natin? Share Jesus, share His love, be caring and thoughtful to others, brighten someone's day, be bold in sharing your faith. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Let's stand and let's sing for Jesus. Sing to the Lord, oh my soul. Let the heavens shout for joy. Great is our God. Great is our
lift our hands to the Lord. Thank you, God, because you are not ashamed to call us your brothers, your sisters, your family. Panginoong Hesus, salamat dahil hindi mo kami kinahiya. Tulungan mo kami, Panginoon, na yun din po ang isukli namin. Lord, we will always have the courage to exalt your name, to lift up your name, at gawin ang pinagagawa niyo sa amin ng may pag-ibig, ng merong boldness and courage. Thank you for reminding us of Jesus' faithful surrender and sacrificial love. Lord, help us to follow His example. Lumakad kami sa katuwiran na may pagsunod sa inyo habang nabubuhay kami sa mundong ito. Hindi mawala yung tapang namin, Panginoon, at yung humility namin. Magkasama lagi ang aming courage and humility in doing your will. Strengthen us when we are weak and keep us faithful in every circumstance. And as we go from this place, Lord, to our small group, to our loved ones, sa aming trabaho, sa lahat ng schedule namin this week, let your peace, protection, and presence surround us. At maging ilaw at asin kami, Panginoon. Maging blessing kami sa lahat ng nakapaligid sa amin. In Jesus' mighty name we pray. Everyone say, palapakan po natin ang Panginoon. Thank you for your time. Spend time with each other. Be a blessing. God bless you.